Bukas ang pelikula sa isang matanda at lasing na lalaki na nagngangalang Sugar na naguhukay ng libingan na may mga marka ng relihiyon. Parang may ginagawa siyang ritual. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha ni Sugar ang bungo ng isang tao mula sa libingan na biglang naglabas ng puting usok at nagpatalsik sa kanya sa sasakyan. Habang nagising siya mula sa lupa, tumawa si Sugar na parang natapos na niya ang kanyang misyon. Lumipat ang eksena sa isang teenager na nagngangalang Kelly na namimili sa isang convenience store. Dito natin malalaman na si Kelly ay may ugali ng pagmumuya ng papel at dahil dito ay tinawag siyang trash can ng kanyang mga kaklase para ibuli siya. Habang naghahanap siya ng makakain, nakita niya ang kanyang childhood friend at crush na si Dominic, ngunit nag-aalaman siyang kausapin ito. Sa labas ng tindahan, nakaharap ni Kelly ang mga bully sa paaralan, sina Nelson, Tony, Reed at Brad. Pinagtatawanan siya ng mga ito sa pagkain ng mga kakaibang bagay tulad ng papel at styrofoam. Habang iniistorbo siya ng mga ito, pumasok si Dominic at hinihimok silang tumigil. Lalo lang ikinagalit ito ng mga bully at ipinasok nila ang mukha ni Kelly sa basurahan. Sa kabutihang palad, ang may-ari ng tindahan ay namagitan, pinatigil ang mga bully at itinaboy sila. Pagkatapos nito, inalok ni Dominic si Kelly na sumabay sa kanila sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan na si Sarah na nagmamay-ari ng kotse ay tumangging papasukin siya na binanggit na ayaw niyang marumihan ang kanyang sasakyan. Sa susunod na eksena, nakarating si Kelly sa paaralan. Nalaman lamang na naitala ng mga bully ang insidente sa tindahan at ikinalat ito sa online. Habang naglalakad siya sa hallway, pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ng klase, umuwi si Kelly sa bahay at ang kanyang ina, na si Bernice, ay nagtanong tungkol sa kanyang araw. Ang ating bidang lalaki ay hindi binanggit ang pambubuli at simpleng tumugon na si Dominic ay sa wakas ay nakipag-usap sa kanya sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, naging masaya si Bernice at nagmungkahi na yayain niya si Dominic na makipag-date. Samantala, isang katutubo na nagngangalang Red Elk ang dumaan sa libingan na sinira ni Sugar kanina at nag-alay ng mga panalangin. Pagkatapos ay ipinahayag na ang isang lihim na kapangyarihan ay nakatago sa libingan at ito ay ninakaw. Nalulungkot si Red Elk na malaman ito dahil responsibilidad niyang alagaan ito. Kinaumagahan, nagkasakit si Kelly dahil sa pagkonsumo ng maraming papel at styrofoam. Agad na ipinatawag ni Bernice ang doktor ng pamilya at ang huli ay nagmumungkahi na magpatingin sa isang psychologist para sa eating disorder ni Kelly. Ipinapahiwatig din niya na si Kelly ay maaaring kumilos ng abnormal dahil walang ibang lalaki sa bahay. Pero sa totoo lang, crush ng doktor si Bernice at gusto lang nitong makasama ito sa kama. Sa parehong araw, nagpakita si Sugar sa bayan na sinasabing may kapangyarihan siyang magpagaling ng mga tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagalis ng pananakit ng kasukasuan ng matandang babae. Nagkataon na naroon din si Bernice at humanga siya sa husay nito. Sa paniniwalang maaaring matulungan niya si Kelly, inanyayahan siya nito sa kanyang bahay. Habang lumalayo si Bernice para kunin ang kanyang sasakyan, hinarap ni Red Elk si Sugar at ipinaalam sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi para sa kanya. Nag-aalok din siya na tulungan siyang alisin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Gayunpaman, tumanggi si Sugar at nagkaroon ng tensyon sa dalawa kung saan bumalik kay Red Elk ang binitawan niyang sampal sa kanya. Ito ay dahil sa kapangyarihang natanggap ni Sugar mula sa libingan na nagpoprotekta sa may-ari nito. Pagkatapos ay binalaan ni Red Elk si Sugar tungkol sa mga kahihinatnan ng kapangyarihan ngunit pinaalis niya siya at lumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Sugar sa bahay ni Bernice at nang subukan niyang pagalingin si Kelly, nakaramdam siya ng kakaibang sakit at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagdahilan siya sa banyo at uminom ng isang espesyal na gamot bago muling subukan. Sa kasamaang palad, nang subukan niyang muli, hindi sinasadyang nasunog niya ang dibdib ni Kelly gamit ang kanyang sigarilyo at bumagsak sa sahig, dahilan ng kanyang pagkamatay. Kakaiba, habang nakahiga si Sugar na walang buhay, bumubuti ang kondisyon ni Kelly at siya ay tumayo pakiramdam na medyo masigla. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at kinuha ang katawan ni Sugar. Napagpasyahan nila na ang matanda ay namatay lamang sa isang cardiac arrest. Susunod, napansin ni Kelly na ang paso sa kanyang dibdib ay mahimalang gumaling at siya ay dumaan din sa ilang pisikal na pagbabago. Nagiging malinaw na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Sugar ay nailipat kay Kelly. Kinabukasan,
Hindi sinasadyang nahiwa ni Kelly ang kanyang daliri habang inaayos ang kanyang bisikleta, ngunit may nangyaring kamangha-mangha, ang sugat ay naghilom mismo at agad na nawala. Sinusubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol dito, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakita niya sina Dominic at Sarah na namangha nang makita siyang mas malusog na yon. Pagkaalis nila, nilapitan ang kapatid ni Nelson na si Reed si Kelly at sinimulang suntukin siya ng walang dahilan. Nakapagtataka, habang sinusuntok niya si Kelly sa kanyang tiyan, naramdaman ni Reed ang sakit, habang ang ating bida ay nananatiling hindi nasasaktan. Sinubukan pa ni Reed na saktan si Kelly gamit ang isang kahoy, ngunit hindi ito umubra at sa huli ay nasugatan niya ang kanyang sarili. Dahil sa pag-unawa na hindi niya matatalo ang bagong bersyon na ito ni Kelly, tumakbo si Reed na may mga pasa sa mukha. Kalaunan ng gabing yun, si Gus, ang ama ni Reed at ang coach ng football sa paaralan ay bumisita sa bahay ni Kelly upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Kelly na si Reed ay dumating upang saktan siya ngunit nasaktan niya ang kanyang sarili. Siyempre hindi naniniwala si Gus dito at nakipagtalo kay Bernice. Gayunpaman, hinimok ni Bernice si Gus na umalis at isinara ang pinto sa kanyang mukha. Sa kalaunan, pagkatapos niyang umalis, ipinagtapat ni Kelly sa kanyang ina ang kanyang kakayahang maglipat ng sakit. Tinitiyak niya na wala nang makakasakit sa kanila muli. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtiis sa init ng lighter na hindi nakakasama sa kanyang palad. Nang sumunod na araw sa klase, lumilipad ang imahinasyon ni Kelly nang matagpuan niya ang ponytail ni Dominic at nakita niya ang kanyang sarili na kasama siya sa isang kwarto. Sinimulan din niyang isipin si Sarah na magkasama silang tatlo sa kwarto. Nakapagtataka, ang mga sensasyon ay nagsimulang makaapekto kina Dominic at Sarah sa totoong buhay. Pareho ang mga babae ang nakakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanilang mga katawan na humahantong sa hindi inaasahang mga reaksyon. Dahilan para mapasigaw pa si Sarah sa sarap sa loob ng classroom. Nang baglaon, sa isang night party, kumilos si Nelson nang hindi na angkop sa pamamagitan ng pagbuhat kay Dominic nang walang pahintulot niya. Ikinagalit ito ni Kelly kaya hinarap niya si Nelson at hinimok siyang ibaba si Dominic. Ngunit nang malapit ng mag-away ang mga lalaki, pumasok si Gus at pinagiwalay sila. Pagkatapos ay hinarap niya si Kelly at binanggit na isang araw, tiyak na malalaman niya ang kapangyarihang taglay niya at sisirain ito. Nang matapos ang party, habang pauwi na ang lahat, nadatna ni Brad at ng kanyang mga kaibigan si Kelly na nakabike. Dahil sa nakaraang insidente, galit pa rin ang mga ito at tinangkas siyang itulak palabas ng kalsada gamit ang kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, nawala ng kontrol si Brad at natamaan si Kelly ng kotse na sinagasaan siya nito. Mukhang matindi ang epekto nito, ngunit nang mawala ang usok, lumalabas na nadurog ang bungo ni Brad na humantong sa kanyang kamatayan habang si Kelly ay hindi nasaktan. Di nagtagal, nagtipon ng isang pulutong at lihim na ipinaliwanag ni Kelly ang sitwasyon kay Dominic kasama ang kanyang pambihirang kakayahan. Nagsinungaling si Nelson at ang kanyang mga kaibigan sa pulisya na sinasabing lumihis si Brad upang protektahan si Kelly dahil nagbibisikleta siya sa gitna ng kalsada. Gayunpaman, ang isang paunang pagsisiyasat ng opisyal ng pulisya na si Adler ay nililinis si Kelly sa anumang maling nagawa niya. Sa kabilang banda, nalaman ni Red Elk ang tungkol sa pagkamatay ni Fugger at binisita niya ang kanyang libingan. Sa pagsusuri sa lupa, napagpasyahan niya na nawalan ng kapangyarihan si Fugger bago ito mamatay. Nang marinig ang tungkol sa pagkaligtas ni Kelly matapos mabundol ng kotse, binisita siya ni Red Elk sa kanyang pinagtatrabahuan. Hinarap niya si Kelly tungkol sa kapangyarihan at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, inamin niya na ginamot siya ni Fugger. Kinabukasan, nanananghalian sina Kelly at Dominic sa isang kafe at nag-uusap tungkol sa mga pelikula. Sa totoo lang, gusto rin ni Dominic si Kelly at hinihiling niya na anyayahan siya nito sa isang movie night. Sa kanyang pagkabigla, ginawa niya ito at ang dalawa ay pumayag na manood mamaya. Kasabay nito, nagalit si Nelson at ang kanyang mga kaibigan na makita si Kelly na sumulong sa kanyang buhay ng napakadali. Nagpasya silang ipaghiganti ang pagkamatay ni Brad at turuan siya ng leksyon. Kinagabihan, pagkatapos malaman ang tungkol sa schedule ni Kelly at Bernice, hinintay ni Nelson at ng kanyang mga kaibigan si Bernice na umalis para sa kanyang night shift. Gayunpaman, siya ay nagkasakit at nagpasya na laktawan ang kanyang shift. Nang makitang masama ang pakiramdam ng kanyang ina, hiniling sa kanya ni Kelly na magpahinga at nagtungo sa bayan upang bumili ng gamot para sa kanya.
Nang mapansin ang isang sasakyang papaalis, napagkamala ni Nelson at ng grupo si Kelly na si Bernice at nagpasya silang takutin siya. Ikinabit nila ang trailer house ni Kelly sa kanilang truck at hinila ito ng buong lakas. Habang nasa loob pa rin si Bernice, hindi nila sinasadyang nahila ang trailer palayo, kaya nahulog siya mula sa sopa. Hindi natanggal ng maayos ang kadena sa sasakyan, kaya iniwan ito ng grupo sa truck matapos sirain ang trailer. Dahil dito, isang tubo ng gas ang kumalat sa kusina at napuno ang bahay. Gulat na gulat, sinubukan ni Bernice na lumabas ng bahay ngunit natisod siya sa isang lampara at nahulog sa sahig. Sa kasamaang palad, nasunog ang lampara at nagsimula ng apoy sa gas na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Kelly sa eksena at nagmamadaling pumasok sa trailer upang iligtas ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, huli na siya dahil namatay na si Bernice. Ang traumatikong karanasan ay malalim na nakakaapekto kay Kelly at siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina sa loob ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Officer Adler ang mga paso sa katawan ni Kelly at ipinasok siya sa ospital. Sa susunod na eksena, nilapitan ni Red Elk si Adler sa ospital at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kakaibang kapangyarihan ni Kelly. Iminumungkahi niya na talakayin ang bagay na ito kay Kelly, ngunit itinuturing ni Adler na hindi nararapat na pag-aralan ang mga sinaunang kwentong bayan sa panahon ng isang mahirap na panahon sa buhay ni Kelly. Sa pag-unawa sa sitwasyon, sinabihan ni Red Elk si Adler na makipag-ugnayan sa kanya sa tamang oras. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng mahimalang paggaling sa kanyang mga paso, dumiretso si Kelly sa libingan ng kanyang ina, kung saan siya ay suportado ni Dominic. Tinitiyak niya sa kanya na ang pag-iyak ay hindi nagpapahina sa kanya at palaging ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kelly ang kanyang planong umalis sa bayan na ikinadismaya ni Dominic at pagkatapos magbahagi ng isang taos-pusong halik, umalis siya. Pagkatapos nito, binisita ni Kelly ang libingan ni Filber sa parehong sementeryo at nagsimulang kumain ng ligaw na damong tumutubo dito. Umaasa siyang maalis nito ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ngumuya siya ng mga ito, nakaramdam siya ng sakit at nagsimulang magsuka. Si Sarah, na nagkataong nasa malapit, ay nasasaksihan ang lahat mula sa malayo. Nang maglaon, dinala ni Officer Adler si Kelly sa serbisyong panlipunan at tinalakay sa kanya ang aksidente ng kanyang ina. Nang malaman na nahulog ang trailer bago ang pagsabog ng gas, nakumbinsi si Kelly na hindi ito aksidente at may isang taong sinadyang hilain ito para maputol ang suporta. Kasabay nito, si Nelson at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamaneho sa kanilang truck na hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon. Patungo sila sa Riverbend para makapagpahinga. Sa daan, nakasalubong nila si Adler na nagmamaneho kasama si Kelly palis ng bayan at tinutuya siya ng mga ito. Nang mapansin ng ating bida ang truck, agad niyang napagtanto na sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman, nang hindi nagaksaya ng anumang oras, tumalon siya mula sa umaandar na kotse at palihim na hinabol sila hanggang sa Riverbend. Nang maglaon, habang lumalangoy si Tucker at ang iba ay mapaglarong binabato siya, dahanda ang hinawakan ni Kelly ang kamisete ni Tucker at ginamit ito para sakalin ang kanyang sarili. Ito ay humahantong kay Tucker na mahirapang huminga at manatiling nakalutang. Sa huli, siya ay nalunod sa ilog habang si Nelson at ang iba pa ay nakatingin sa takot. Agad silang sumugod para tulungan siya ngunit huli na namatay na ang lalaki. Pagkatapos ay mayabang na ipinahayag ni Kelly ang kanyang sarili bilang responsable sa pagkamatay ni Tucker. Sinubukan niyang kunin ang kamisete ni Nelson, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Officer Adler sa pinangyarihan. Mabilis na tumakas si Kelly upang maiwasan ang anumang gulo at sinubukan ng mga bully ang kanilang makakaya upang ipaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, nakita ni Adler na mahirap paniwalaan ang kwento at sa halip ay nagsimula siyang maghinala sa kanila ng pagpatay sa kanilang kaibigan. Nang gabing iyon, nakita ni Kelly si Dominic at inamin ang kanyang plano na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, iminungkahi niya na ang pagpapaamin kay Nelson at sa iba ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng karahasan. Sumasang-ayon din si Kelly sa kanyang mga salita at nagbahagi sila ng madamdaming sandali. Kinabukasan, sinadya ni Kelly na pukawin ang isa sa mga nananakot na si Tony sa klase ng chemistry, umaasang aminin niya ang pagpatay kay Bernice. Sa una, kinokontrol ng bully ang kanyang sarili, ngunit nang pagtawanan ni Kelly ang kanyang kasintahan na si Sarah, nawala ang kanyang katinuan at naghagis ng asido kay Kelly.
Sa kasamaang palad dahil sa kanyang kapangyarihan, nasunog ni Tony ang kanyang sarili at namatay sa lugar. Nasaksihan ang lahat ng ito, nagalit si Dominic kay Kelly na pinilit siyang umalis. Sa gabi, isang nagdadalamhating Sara ang nakita si Nelson at sila ay nagsabuatan upang ipagiganti ang pagkamatay ni Tony. Dito, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang baging mula sa sementeryo na nagpasuka kay Kelly. Magkasama, tumungo sila sa sementeryo upang kunin ito at gamitin ito bilang sandata laban kay Kelly. Kinabukasan, dinala ni Gus ang kanyang mga anak sa pagsasanay sa football kung saan napansin ni Adler ang kadena na ginamit ng mga bully sa track ni Gus. Tinanong niya sina Nelson at Reed tungkol dito ngunit itinatanggi nila ang pagkakaroon ng impormasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Kelly sa practice ground na may dalang electric drill, suot ang isang piraso ng damit ni Nelson. Pagkatapos ay nagbanta siyang sasaktan ang kanyang sarili hanggang sa aminin ni Nelson ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, handa na ang bully at nagdala siya ng katas ng damo mula sa sementeryo. Habang sinisimula ni Kelly ang pagbabarena, tinispray ni Nelson ang katas ng damo sa kanya na nagpahinto sa kanyang ginagawa ng panandalian. Nakiusap si Adler kay Kelly na huminto, ngunit pinaluhod niya ang kanyang mga tuhod, sinaktan si Nelson hanggang sa umamin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Dominic na kinukumbinsi si Kelly na ihinto ang ginagawa niya. Sa gitna ng kaguluhan, ninakaw ni Gus ang baril mula kay Adler at sa sobrang galit, binaril niya si Kelly. Sa kanyang masamang kapalaran, bumalik kila Gus at Nelson ang putok ng baril bilang kapalit at ang dalawa ay namatay sa lugar. Pagkatapos ng insidente, kinumbinsi ni Dominic si Kelly na isuko ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa normal. Nagpasya din si Adler na tutulungan si Kelly at dinala sila sa sementeryo ni Fluger kasama si Red Elk kung saan isinasagawa ang isang ritual. Hinukay nila ang sinaunang libingan at binanggit ni Red Elk na kailangang mamatay ni Kelly para palayain ang mga kapangyarihan. Nang marinig ito, sinubukan ni Kelly na tumakas, ngunit nabaril siya ng isang pulis, na aksidenteng nabaril din si Dominic at ang kanyang sarili. Dahil sa kalungkutan, hinalikan ni Kelly si Dominic bago siya pumanaw.